Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po ang inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Mga kababayan, komentuhan po natin ito pong kaso. Yung kaso po na pinakakasuhan na po ng DOJ, ito pong si Jinggoy Estrada na yung plunder case po na sinasabi po ng DOJ mga kababayan dahil po sa issue ng flood control. Hindi po ba kayo nagtataka? Bakit po si Jinggoy Estrada po ang gusto nilang unahin? Dahil nga po sa liderato yata ng Senado. Mukha po yatang ang hindi kakampi sa kanila ay magkakaproblema na isa-isa. Katulad po ngayon, si Jinggoy po ang kanila pong target. At may kasunod pa po yan. Nahandyan pa si Escudero. At sino pa? Si Villanueva. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin ang balita at panoorin. Pinabubuksan muli ni Senador Jinggoy Estrada ang investigasyon ng DOJ sa flood control scandal matapos itong magrekomenda ng plunder charges laban sa kanya. Kasabay nito nagbabala si Senador Rodante Marcoleta laban sa mga planong kumalas sa bagong mayorya. Narito ang agenda report ni Hannah T. Nakakabahala para kay Senator Jinggoy Estrada ang naging resolusyon ng Justice Department kaugnay ng flood control scandal. Laman ng reso ang rekomendasyong pakasuhan siya ng plunder, graft at bribery kasama ang iba pang dating DPWH officials dahil sa umano'y pagkalikot ng 2025 national budget. Nang tanungin kung may kinalaman kaya ito sa pananatili niya sa kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano kaya walang nangyaring kudeta kahapon, ani Estrada, wala siyang ideya rito. Pero tingin nyo, tinry ba kayong kausapin para tumalan sa kabila and dinag-sign? Wala raw record ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO na nagpapakitang may insertions siya sa 2025 national budget na kinilala rin ni dating Blue Ribbon Chair Ping Lacson bilang mahalagang impormasyon. Naghain si Estrada ng omnibus motion sa DOJ para mabuksan ulit ang preliminary investigation at maisama ang karagdagang ebidensya na mahalaga raw para sa fair at objective na pagtalakay sa mga reklamo. Sa kabila nito, handa raw si Estrada na harapin ang mga paratang sa legal na proseso at naniniwala siyang lalabas din ang katotohanan batay sa ebidensya. May matapang na Yan po. Lalabas naman po talagang katotohanan. Hindi po ba? Hindi naman po masama ang project. Hindi po ba? Hindi po masama ang project. Excuse me po. Hindi po masama ang project, mga kababayan, kung ito'y ginagawa mo ng tama at hindi mo pinagkakakitaan at hindi nagiging ghost project. At yung sinasabi po ni Jinggoy Estrada na meron siyang mga dokumento at pinatotohanan din po yan sa investigasyon daw po ni Pampilo Lacson doon sa kanyang Blue Ribbon Committee na hindi po siya, wala po siyang mga insertion ayon po yan kay Jinggoy. At gusto niya pong pabuksan muli ang investigasyon ng DOJ. Mukha yatang siya'y napopolitika ayon sa kanya. Dahil nga po sa liderato ng Senado. Dahil nga ugong-ugong na si Jinggoy ang una pong kakalas at maguhudas po sa majority. Ay kaya nga po walang nangyaring palitan nung Lunes dahil po hindi kumalas at hindi naghudas si Jinggoy. Pero ayon mismo kay Jinggoy, handa niyang harapin at hindi daw siya kakalas sa majority. Handa niyang harapin ang mga kaso na ipaparatang sa kanya. Lalong-lalo po ang plunder case, mga plunder case, mga kababayan. At syempre po, dyan naman natin makikita kung gaano katindi ang gobyerno ngayon. Dahil una-una ang gobyerno ngayon, hahabulin kayo ng Pangulo. Noong nakarang Disyembre, maraming makukulong. Bilang na ang oras nyo, bilang na ang araw nyo. Magpapasko kayo sa kulungan. At napakarami pang pinangalan ng mga contractors. Meron pang mga tong tractors. Marami. Mga politiko. Pinangalanan. Hindi po ba? Pero hanggang ngayon, matatapos na ang buwan ng Mayo. Malayang-malaya pa lahat sila.
Hindi po ba? Pinipili lang yata ang gustong kasuhan. Hindi kaya? Pinipili lang pagka hindi nila kaisa at laban sa kanila, mukhang yun yata ang inuuna. Pero pagka kaisa nila, mga kababayan, wala po yatang kaso sa ngayon. Kaya nga po gustong-gusto natin maging Pangulo ang isang Duterte. Dahil po lahat sila, mga kababayan, ay maimbestigahan. Hindi lang po si Jinggoy. Dahil masyado pong obvious. Takot na takot po sila na maging liderato. Ito pong nakapasok na liderato ngayon. Mukha yatang takot na takot sila. Lalo-lalo po pag nakabalik sa Blue Ribbon Committee si Marcoleta. Mukhang takot na takot po sila na mabunyag po lahat ang mga insertion, mga allocables, mga project ng mga senador na mga kaalyado nila at ang mga tumanggap ng mali-maleta delivery sa kanila ayon sa mga Marines at kay Saldico. At ang mga congressman na takot din po na pumutok ang issue ng flood control, lalong-lalo sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Takot na takot po. Kaya nga po pinipilit nila na mahawakan po ang liderato ng Senado at syempre po ang numero ng Senado ay makuha nila para tuluyan ng ma-impeach ang isang Vice President na makapagbibigay po ng katarungan sa mga Pilipino. At yun naman po ang pilit nilang pinababagsak para po ang katarungan ng mga Pilipino ay mawalan na po ng tsansa at maghari na po ang kademonyohan po ng mga politiko na nagpakagahaman sa pera at kapangyarihan sa ating bansa. Huwag naman po sanang dumating ang ganyan po sa ating bansa. Huwag naman po ipahintulot ng Panginoon na maghari po ang mga kademonyohan ng mga politiko. Hindi po ba? Lumabang ka, Jinggoy. Kung yang sinasabi mo na lalaban ka, basta sa tama at parehas na investigasyon, matagal naman yan. Matagal yan. Hindi na Pangulo. Hindi na sila Pangulo. Hindi pa tapos yung kaso mo. Hindi po ba? Kaya marami ka naman pera. Kaya mo naman silang labanan. Pwede ka naman kumuha ng magagaling na abogado. Hindi po ba? Kaya lang, ang hiling lang namin, sana sa pagkakataong ito, huwag ka na maghudas. Di po ba? Ilabas nyo na ang katotohanan dahil lahat naman sa inyo wala namang exempted na kumikita. Kaya lang ang gusto namin mangyari, lumabas ang katotohanan, yung ulo ay mapanagot po ang ulo at mapakulong at makuha lahat ang mga ninakaw ng mga ulo na bilyon-bilyon. Yung napakaraming ulo ng mga politiko, lalo-lalo yung head, yung pinakamalaki na ulo na tinatawag yatang bangag yung ulo na yon. Hindi kaya? Kaya ipaglaban mo, Jinggoy. Tumayo ka. Hindi po ba? Tayuan mo yan. At ang taong bayan ay nakasuporta sa iyo. At hindi naman po habang panahon ay nahandyan sila. Maiksi na po ang panahon. Lahat po ay may katapusan. Hindi naman po forever ang mga tao na yan. Hindi naman po panghabang buhay na sila ang maghahari sa ating bansa. Lahat po ay may katapusan. Kung yung tatay niya naghari, pero natapos din po, nagkaroon din ng katapusan. Ngayon pa ba? Ngayon pa ba tayo susuko? Hindi na po tanga, bobo mga Pilipino ngayon. Hindi po ba? Alam na po ng mga Pilipino nangyayari ngayon. Hindi na po nila maitatago yan. Kahit po ubusin nila ng ubusin ang pera ng taong bayan, alam ng taong bayan ang pinaggagawa nila. Hindi po ba? Dahil unang-una, wala naman po maipagmamalaking malalaking programa at proyektong natapos. Ang maipagmamalaki lang po ay mali-maleta. Hindi kaya. Muli po mga kababayan, maraming salamat po sa mga naagusto po natin tambay mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy susubscribe. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po sa inyo. Ingat-ingat po kayo. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Felipe Shapno ng Texas, USA. At kay Mila Yi, Tatay Nick ng Toronto, Canada. Eric Hershio ng Canada. Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Si Jim Aris sa United Arab Emirates. Ani Joe. Kay Mila Yi. Kay Rolando Guerrero at De Jesus Valdepena.
kay Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, nabanggit na po natin, kay Arthur Estranero ng USA, Mika Legaspi, Frank Zamora ng California, USA, at Romulo Divinagracia ng Bacolod City. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat at God bless po sa inyo lahat, mga kabayan. Ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At tiis-tiis lang po tayo, mga kabayan, at samahan po natin ng maraming dasal na tayo po'y maingatan sa pang-araw-araw. Maraming salamat po. Bye-bye!